Ang mukhang isang pagkabigo ay maaaring paraan ng Diyos para protektahan ka. Maaaring hindi ito malinaw sa iyo ngayon. Lahat ng mayroon ka ay mga katanungan. Bakit biglang bumuho ang iyong trabaho? Bakit biglang umasim ang relasyong iyon? Bakit ang planong iyon ay sigurado kang mabibigo? Itatanong mo ang lahat ng mga tanong na ito dahil sinusubukan mong maunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit hindi mo magawa. Huminto sandali at huminga. Para sa ikabubuti mo ang lahat. Maaaring mukhang parusa, ngunit ito ay proteksyon. Ginugulo niya ang iyong mga plano dahil nakikita niya ang panganib. Habang nakikita mo ang isang magandang ideya na dapat magdulot ng malaking kita, nakikita ng Diyos ang isang ideya na maaaring magdulot sa iyo na makaligtaan ang iyong kapalaran at gusto niyang magtiwala ka. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Sinasabi ng Kawikaan 16:9 sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagpaplano ng kanilang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtatatag ng kanilang mga hakbang. Kung ito ay naglalarawan sa iyong sitwasyon, manatili sa paligid upang makita ang mga palatandaan na inililigtas ka ng Diyos mula sa pagbagsak. Gayon din, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang iba pang nakaka-inspire na nilalaman. Alam ng Diyos kung gaano kasakit ang makitang bumuho ang iyong binuo. Nakikita niya kung gaano ka naniniwala sa pangitain iyon. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng relasyong iyon para sa iyo. Gayunpaman, nakikita rin niya kung ano ang nasa unahan. At kung may anumang banta, sinusubukan niyang pigilan ka sa mas malaking pinsala. Ang Diyos ay hindi isang kontrabida sa isang pelikula na nag-udyok ng gulo para pahirapan ka para sa kasiyahan. Hindi niya sinusubukan na bigin o sirain ang iyong mga plano upang patunayan ang isang punto. Siya ay may mapayapang hangarin kahit na ito ay hindi komportable. Ang kanyang pagredirect ay hindi pagtanggi. Ito ay pangangalaga mula sa pinsala. Kaya kapag naantala niya ang iyong plano, maniwala na ito ay para sa ikabubuti. At kapag nakita mo sa kalaunan ang mas malalaking bagay na inilalaan niya para sa iyo, mamamangha ka. Magugulat ka na ang kanyang mga plano ay mas malaki kaysa sa nawala sa iyo. Kaya, paano mo malalaman na ang Diyos ang nasa likod ng mga kabuluhan? Narito ang 6 na senyales na dapat bantayan. Una, ang iyong espiritu ay hindi mapalagay at tila walang gumagana. Ang unang indikasyon na ang isang bagay ay hindi nagmumula sa iyong espiritu. Kadalasan hindi ito magiging malakas. Maaaring ito ay isang siko na nagsasabi na may mali, ngunit hindi ka mapakali. Papasok ka na sa isang silid, at masasabi mong iyon na ang iyong huling pagkakataon doon. Nakakabahala ang kapaligiran. May mga taong nakakasalamuha mo, at may naramdaman kang nakakatawa mula noon. Hindi karaniwang nakasulat sa mukha nila na baka nagdududa sila. Maaari silang magmukhang kalmado at masigla, ngunit nakikita ng banal na espiritu ang higit sa kanilang panlabas na anyo. Ang pagkabalisa na ito ay hindi lamang ang iyong isip. Ang Espiritu Santo ang nagsasalita. Bilang anak ng Diyos, palagi niyang tatawagin ang iyong pansin sa anumang panganib na darating. Ngunit bilang isang tao, mayroon kang mga limitasyon. Maaaring hindi mo pinapansin ang sinasabi niya sa unang tingin. Maaari pang mauna sa iyo ang iyong laman na nasasabik dahil sa kung gaano makatas ang alok. Ngunit ang Diyos ay maawain, at alam niya kung paano ilapit ang iyong atensyon sa Kanya. At kung minsan ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng walang trabaho. Napansin mo lang na ang taong unang nagsabi sa iyo tungkol sa pagkakataon ay tumatawag upang ipaalam sa iyo na hindi na nila kailangan ang iyong serbisyo. O maaari nilang sabihin na nakakita sila ng isang tao na mas mahusay.
Maaaring masira ka kapag narinig mo ang balitang ito. Ikaw ay makaramdam ng pagkabigo at pagkalungkot. Ngunit alam ng Diyos kung ano ang nangyayari. Wala siya sa dilim. Ang lahat ay ayon sa kanyang kalooban. Minsan ito ay isang relasyon na tila perpekto. Nangako ang iyong partner na mananatili sa iyo sa hirap at ginhawa. Gumawa sila ng lahat ng uri ng mga pangako at ginawa ang lahat ng tama. Kaya naniwala ka na nahanap mo na ang tama. Sa maagang yugto, maayos ang daloy ng lahat. Mataas ang emosyon at mukhang maliwanag ang hinaharap. Ngunit sa lalong madaling panahon isang simpleng hamon ang lumitaw at hindi sila makapaghintay na gawin ito kasama ka. Ang lahat ng mga pangako ay biglang naglaho at ang pag-ibig na kanilang ipinapahayag ay nagiging hindi matatag. Masakit. Ngunit kailangan mong makita ang awa ng Diyos sa paglalaro. Kung hindi sila maaaring manatili sa iyo sa isang bagyo, hindi sila sinadya upang maging sa unang lugar. Kung ang isang maliit na hamon ay nakakatakot sa kanila, ano ang mangyayari sa mas malaki? Isipin na nahihirapan ka sa isang sakit ngayon at hindi ka nila kayang panindigan. Maghihintay ka ba hanggang sa magkaroon ng isang malaking krisis upang malaman na wala sila kung ano ang kinakailangan upang mahalin ka? Hindi mahal ng Diyos ang mga heartbreak, ngunit hindi rin niya mahal ang diborsyo. Nakita na niya ang lampas sa sandaling ito, ang panganib sa huli. Kaya, inilayo ka niya rito. Ang sinumang lumalabas kapag mahirap ang mga bagay ay hindi kailanman kasama mo. Kaya, maaaring masakit, ngunit magpasalamat na umalis sila ngayon. Okay lang na magkawatak-watak ang mga bagay-bagay ngayon para gumaling sila mamaya. Sinasabi sa Juan 15:2, pinuputol niya ang bawat sanga sa akin na hindi namumunga, habang ang bawat sanga na namumunga ay pinuputol niya upang ito ay lalong mabunga. Ang proseso ng pruning ay maaaring masakit, ngunit ang resulta ay maluwalhati. Ang Diyos ang master planner, at nasa kanyang mga kamay ang iyong buhay. Maaaring hindi mo ito gusto ngayon, ngunit sa lalong madaling panahon magpapasalamat ka sa Diyos na sarado ang pinto. Kaya kung ikaw ay nakararanas ng pagkawala ngayon, humanap ng kaaliwan sa mas magagandang plano ng Diyos para sa iyo na hindi mo nakikita. 2. Isang nakatagong katotohanan ang biglang naliliwanagan. Ang isa pang paraan na masasabi mong iniingatan ka ng Diyos mula sa panganib ay kapag ang isang nakatagong katotohanan ay biglang nabunyag. Maaaring i-package ng mga tao ang mga ito. Ang isang halimbawa ay ang kwento ni Haring Herodes at ng mga pantas. Ang mga lalaking ito ay sumunod sa bituin upang sambahin ang sanggol na si Jesus. Pumunta sila sa palasyo para itanong kung ipinanganak na ba ang haring narinig nila. Ang balitang ito ay bumagabag kay Herodes, at siya ay nagbalak na patayin ang sanggol. Ngunit itinago niya ang masamang hangarin na ito, at kumilos na parang interesado rin siyang makita ang hari. Sinabihan niya ang mga ito na ipaalam sa kanya ang kinaroroonan ng bata para mabati din niya ang bata. Gayunpaman, nakita ng Diyos sa unahan. Nakita niya ang plano ni Herodes. Kaya naman, sinabi niya sa kanila sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Ang puso ng tao ay maaaring maging masama, at maaaring kailanganin mo ng espiritual na mata upang makita ito. Ito ay isang kasangkapan para sa dyablo upang manipulahin ang mga pinili ng Diyos. Tignan din ang kwento ng Iscariot ni Judas, isa sa mga disipulo ni Jesus. Walang mag-aasam na ipagkanulo niya si Jesus. Lumakad siya ng malapit sa Diyos, nakinig sa kanyang mga pangangaral, at humawak pa nga ng pera. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang lalaki na may hawak ng kanyang bulsa. Handa niyang ibenta ang kanyang amo sa halagang 30 pirasong pilak. Ang maganda ay wala si Jesus sa dilim.
Nauna nang ipinahayag ito ng Diyos sa kanya. Hindi ito ginulo ng Diyos sa kasong ito dahil lahat ito ay bahagi ng plano ng kaligtasan. Gayunpaman, mayroong isang aral na matutunan. Palaging inihahayag ng Diyos ang masasamang hangarin ng mga tao, lalo na kung ito ay naugnay sa iyong kaligtasan at kapalaran. At kapag ginawa niya, kumilos sa pamamagitan ng paghiwalay sa iyong sarili at paglikha ng mga tamang hangganan. Minsan ay nangangahulugan iyon ng paglilimita sa impormasyong ibinibigay mo sa mga taong ito. Sa ibang pagkakataon, maaaring kailanganin mong ilayo ang iyong sarili sa kanila. Siyempre, magiging mabait ka sa kanila. Ikaw ay bumati at magagalak kasama sila, ngunit nililimitahan ang kanilang pag-access sa iyong buhay. Hindi ito ang pagiging malupit o pagmamalaki mo. Ito ay karunungan. At bukod sa pagtatakda ng mga hangganan, dapat kang manalangin. Ang ilang mga sitwasyon ay marupok. Kailangan nila ng karagdagang pangangalaga. Kakailanganin mo ang karunungan ng Diyos para pangasiwaan ang mga relasyon at kapaligirang iyon na tila mahirap putulin. Hilingin sa Kanya na turuan ka kung paano kumilos habang naglalakad pa rin sa pag-ibig. Kapag inilantad ng Diyos ang tunay na intensyon ng mga tao, gusto niyang bantayan mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga tamang hakbang. Pangatlo, inalis ng Diyos ang inaakala mong mahalaga. Minsan ang lahat ng iyong pinaasa ay nawawala sa lugar. Masakit dahil baka nai-invest mo ang iyong oras, pagsisikap, at mga mapagkukunan, at kung ganoon, wala na. Sa totoo lang, walang anumang pampatibay loob ang magpapatahimik sa iyong nararamdaman. Paano mo biglang makakalimutan ang gabing walang tulog na pinag-aralan mo ang kursong iyon? Nakita mo na ang iyong sarili sa tungkuling iyon na nakikipag-usap sa malalaking kliyente. Ngunit inalis ito ng Diyos sa iyo. Nawalan ka ng trabaho at nagtaka kung bakit. Naniniwala kang kwalipikado ka at nasa iyo ang lahat ng kailangan. Sa makatuwid, ang kanilang dahilan sa pagpapaalam sa iyo ay hindi pagdaragdag. Maaari itong maging isang pagsasama na akala mo ay inorde ng Diyos. Ang lahat ng pakiramdam tulad ng pakikipagnegosyo sa kanila ay banal. Ngunit sa pakikipagsosyo, nagsisimula kang hindi mapalagay. Nakikita mo ang ilang senyales ng panganib dito at doon. Sinisikap ng banal na espiritu na ituon ang iyong pansin sa isang bagay na mahalaga, ngunit itinali mo ang iyong tagumpay sa mga taong ito o isang ideya at ayaw mong makinig. Pagkatapos ay inalis sila ng Diyos sa equation. Baka nag-walk out sila o nagkahiwalay lang kayo. Ito ay isang mahirap na lugar upang pasukin. Gayunpaman, maaaring ito ang paraan ng Diyos para dalhin ka sa Kanyang perpektong kalooban. Inalis ka ng Diyos sa hindi mo dapat naroroon. Makakamit mo pa rin ang iyong mga pangarap, ngunit sa ibang lugar. Huwag sumuko sa iyong paningin dahil dito. Nakikita mo, ang bagay na iyong pinanghahawakan ng mahigpit ay maaaring maging hadlang sa plano ng Diyos. Ang kanyang plano ay kadalasang mas malaki, kahit na hindi mo ito nakikita. Kunin si Maria, ang ina ni Jesus, bilang halimbawa. Tulad ng lahat ng iba pang mga batang babae, tiyak na mayroon siyang mga plano. Kasama si Joseph, malamang na pinlano nila kung ano ang magiging buhay nila. Ngunit nakaranas sila ng pagkagambala sa kanilang paglalakbay. Hindi ito ang demonyo. Diyos iyon. Kailangan ng Diyos ang sinapupunan ni Maria para ipanganak si Jesus. Kailangan din niya si Joseph na maging ama ng isang anak na hindi niya biologically. Kinailangan nilang bitawan ang kanilang mga plano at pangarap para sa mas mataas na layunin. Isipin ang backlash na natanggap niya mula sa mga tao kung isa sa alang-alang ang batas noong panahong iyon. Napakaseryoso nito na maaari siyang batuhin hanggang mamatay dahil dito.
Gayunpaman, tinanggap niya ito ng may mabuting loob. Ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya ay kitang-kita sa lahat. Ipinanganak niya ang tagapagligtas ng mundo. Anong karangalan? Nang sabihin sa kanya ng anghel ang tungkol sa planong ito, ang kanyang tugon ay nagpakita ng pagsuko. Sa halip na labanan ito, tingnan kung paano siya tumugon sa Lucas 1:38, "Ako ay alipin ng Panginoon," sagot ni Maria. "Naway matupad ang iyong salita sa akin." Pagkatapos ay iniwan siya ng anghel. Ikaw din ay lingkod ng Diyos. At kung binago niya ang iyong direksyon, magtiwala sa kanyang ginagawa. Alamin na ang Diyos ay hindi makatarungan sa pagkuha ng kung ano ang mahalaga para sa iyo, iniiwan kang mapadpad. Madalas niyang papalitan ang mga ito ng mas mahusay. Isinara niya ang isang pinto para buksan ang isa pa. Siya ay isang mabuting Diyos, at lahat ng ginagawa niya ay pabor sa iyo. Magtiwala sa Kanya habang nire-redirect ka niya sa mas magandang lugar. 4. Nawawalan ka ng kapayapaan at kagalakan. Ang isang palatandaan na pinuputol ng Diyos ang iyong mga planong iligtas ka ay kapag nawala ang iyong kagalakan at kapayapaan. Maaari kang kumilos ng maayos ng ilang sandali at magpanggap na maayos ang lahat. Maaari kang magmukhang coordinated sa harap ng kamera, ngunit sa kaibuturan mo alam mo ang katotohanan. Alam mo kapag hindi ka komportable tungkol sa isang pamumuhunan o isang pagsisikap. Araw-araw kang gumising na drained dahil magdamag kang nag-aalala. Patuloy kang nagtatrabaho, ngunit wala ng kaguluhan. Nawala na lahat ng spark. Ito ay hindi tungkol sa pagkawala ng iyong hilig para sa kung ano ang minsan mong minahal. Ito ay isang palatandaan na kailangan mong mag-decode. Kailangan mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang totoo, walang katumbas na mawala ang iyong kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kalmado at katahimikan na nararamdaman mo sa paligid. Ito ay bunga ng Espiritu. Ito ay isang punto kung saan ang iyong espiritu ay nakakaramdam ng kagaanan, kahit na ang lahat sa paligid mo ay nagsasabi ng iba. Kapag nag-check ka sa loob at nawala ito, oras na para magtanong. Huwag basta-basta itatabi na parang random na pakiramdam. Boses ayon ng Diyos. Sinasabi niya sa iyo na maging alerto. Maaaring ito ay isang atas na minsang tinawag ka ng Diyos na gawin. Kanina mo pa ito ginagawa. Ngayon, tinatawag ka ng Diyos sa ibang direksyon. Iwanan ang lokasyong iyon upang maaari kang kumalat sa iba't ibang lugar. Maaaring ito ay isang tawag para sa pagpapalaki. Gayunpaman, hindi mo pinapansin dahil okay ka sa kung nasaan ka. Pagkatapos ng lahat, may mga maliliit na palatandaan at kababalaghan, kaya mahalaga ito. Gayunpaman, dapat mong suriin ang kagalakan na dating naroroon. Kupas na ba? Kung mayroon man, kailangan mong pakinggan kung ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng Diyos. Ano ang dapat mong gawin sa sandaling ito? Magpahinga kaagad mula sa mga aktibidad. Magtakda ng oras upang mapag-isa sa Diyos at hanapin ang Kanyang mukha. Alamin kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Tanungin siya, bakit nawala ang kapayapaan ko? Tapos na ba ang panahon ko? Ihahayag niya ito sa iyo. Tiyaking hindi ka nagmamadali. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga taong matyaga upang makinig. Makikita mo ito sa kwento ni Elijah. Pagkatapos niyang harapin ang mga propeta ni Baal, umalis siya na nasiraan ng loob dahil pinagbantaan siya ni Reyna Jezebel na papatayin siya. Sa mahinang kalagayang iyon, pumunta siya sa Diyos at inutusan siya ng Diyos. Sinasabi ng Isahari 11:11, 12, sinabi ng Panginoon, lumabas ka at tumayo ka sa bundok sa harapan ng Panginoon,
sapagkat ang Panginoon ay malapit ng dumaan. Pagkatapos ay isang malakas na hangin ang bumalot sa mga bundok, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. Pagkatapos ng hangin, nagkaroon ng lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay dumating ang apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang mahinang bulong. Kapag nakinig ka ng mabuti sa Diyos, matutuklasan mo na ang pagkawala ng kapayapaan at kagalakan ay nangangahulugan na dapat mong hayaang mawala ang mga bagay na iyon. Minsan hindi madaling iwan ang mga relasyon, trabaho, o pagkakataong ito dahil natatakot kang bigin ang mga tao. Natatakot kang magsimula muli. At sa ibang pagkakataon, natatakot ka na baka hindi ka na makakuha ng isa pang pagkakataon kung hahayaan mo ito. Tanungin ang iyong sarili, sino ang nagmamay-ari ng lahat? Kung ang Diyos ay may mga oras at panahon sa kanyang mga kamay, dapat kang magtiwala sa Kanya. Magtiwala na lahat ng ginagawa niya ay para makatuntong ka sa tadhana. Kapag oras na para umalis sa isang season at nanatili ka doon, madidismaya ka lang. Ngunit sa sandaling sumunod ka, makakatagpo ka muli ng kagalakan at kapayapaan. Ano ang iba pang mga palatandaan na dapat mong bantayan? 5. Nakakaramdam ka ng malalim na pananalig sa panalangin. Ang pinakamahusay na oras na ipahayag ng Diyos ang kanyang mga iniisip sa iyo ay sa panahon ng pakikisama. Karaniwan, walang hayagang tumatalakay sa ilang lihim. Kaya, ang iyong oras ng pagdarasal ay isang magandang lugar upang malaman na ang Diyos ay nasa likod ng pagkagambala sa iyong mga plano. Kapag nagdarasal ka, minsan ay nakakaramdam ka ng pabigat sa iyong puso o pagbabago ng kapaligiran. Tulad ng, maaari mong sabihin ang Diyos ay nagsasalita. Bigyang pansin. Hinihila ng Diyos ang iyong puso sa kung ano ang ginagawa niya sa iyong buhay. Sabi sa awit 25:14 na, ang Panginoon ay kaibigan ng mga may takot sa Kanya. Itinuturo niya sa kanila ang kanyang tipan. Nangangahulugan ito na kung igagalang mo ang Diyos, ibibigay niya sa iyo ang kanyang payo, kahit na nakakaapekto ito sa iyong plano. Ang pananalig na ito ay hindi lamang isang pakiramdam ng pagkakasala. Parang bulong sa puso mo na humihiling na pag-isipang muli ang iyong hakbang. Maaaring sabihin sa iyo na bitawan mo ang iyong kinuha. Sabi ng Diyos, may mas mabuting landas sa unahan. Hayaan mo na ito. Baka mahirap tanggapin. Baka gusto mong tanungin ang Diyos, lalo na kapag mukhang walang mali sa desisyon na gagawin mo. Nagawa mo na ang iyong pananaliksik at lahat ay maganda sa pakiramdam. Kaya, nahihirapan ka sa boses na humihiling sa iyo na muling isaalang-alang. Okay lang na maglaan ng oras. Gayunpaman, alamin na hindi mo maaaring patahimikin ang kanyang mga paniniwala. Mapapamanhid ka lang kapag nakapikit ka sa mga sinasabi niya. Ngunit pagkatapos ito ay maaaring mapanganib. Itinutuwid ka ng Diyos dahil ang landas na iyon ay maaaring makapinsala o madiskaril ka sa iyong kapalaran. At para kumpirmahin ito, maaaring gumamit ang Diyos ng ibang paraan para tawagin ang iyong atensyon. Isipin na nagbabasa ng isang papel, at parang ang iyong buhay ay nakatitig sa iyo sa mukha. Sa papel na iyon, ang tao ay maaaring gumawa ng parehong desisyon at nawala ang kanilang buhay. Maaari kang pumili ng isang libro at may lalabas na pahiwatig. Paano kung, kapag pinag-aralan mo ang kanyang salita, siya ay gumawa ng isang taludtod sa iyo, at naiintindihan mo kung ano ang kanyang sinasabi? Ginagawa ito ng Diyos upang hindi mo tanggihan ang kanyang pahiwatig. Mahal na mahal ka niya. Hindi ka niya makikitang lumakad papunta sa apoy. Maililigtas ka niya, pero mas gugustuhin niyang hindi ka muna pumasok.
Kaya naman ginagawa niya ang lahat para manatili ka sa kanyang kalooban. Kung nahihirapan kang tumugon sa kanyang pahiwatig, manalangin ng higit pa. Sa pagkakataong ito, huwag lamang manalangin para sa patnubay, humingi sa kanya ng lakas. Mayroong ilang mga desisyon na maaari mo lamang hilahin gamit ang supernatural na lakas. Ang pagtalikod sa ilang alok ay maaaring maging mahirap, lalo na kung gusto mong tanggapin ang lahat. Ngunit kung tutulungan ka ng Diyos, magagawa mo ito. Ang pagtanggi ni Jose sa asawa ni Potiphar ay malamang na isa sa pinakamahirap na bagay. Nagkaroon siya ng pagkakataong manalo ng pabor sa kanya kung tutugon siya sa kanyang hangarin. Ngunit nagkaroon siya ng lakas upang tumakas. Ang parehong lakas ay magagamit para sa iyo. Kapag sinunod mo ang Diyos, babalikan mo at makikita mo, ayaw niyang mag-ayos ka ng kaunti dahil marami pang susunod. 6. Nakatanggap ka ng pare-parehong makadiyos na payo. Sinasabi ng Kawikaan 11:14 dahil sa kawalan ng patnubay, ang isang bansa ay nabubuwal, ngunit ang tagumpay ay nakukuha sa pamamagitan ng maraming tagapayo. Ipinakikita nito na ang isang paraan na pinoprotektahan ka ng Diyos ay sa pamamagitan ng makadiyos na payo. Minsan hindi ka humingi ng payo sa sinuman, ngunit maaaring tawagan ka ng isang kaibigan para ibahagi kung ano ang nasa puso niya. Ang payo ay patuloy na nagmumula sa iba't ibang tao. Masasabi mong hindi iyon nagkataon. Ito ang paraan ng Diyos para dalhin ka sa tamang landas. Noong unang panahon, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao. Nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. At ngayon, ginagawa pa rin niya. Nang gumawa si David ng pagkakasala laban sa Diyos sa pamamagitan ng pagpatay kay Uriah at pakikiapid kay Bathsheba, ipinadala niya si propeta Nathan upang balaan siya. Hindi nagkamali si David, ito ay sadyang gawa. Alam ng Diyos na kung magpapatuloy siya sa ganoong paraan, maaaring mauwi siya sa kapahamakan. Kaya nagpadala ang Diyos ng makadiyos na payo, at dahil doon, nagawang sundan ni David ang kanyang mga hakbang. Maaaring tumawag ang iyong tagapagturo na nagsasabing, wala akong kapayapaan tungkol dyan. Maaaring maging ang iyong kapareha ang hindi mapalagay tungkol sa isang desisyon na gagawin mo. Magpapadala ang Diyos ng mga tao sa iyo, ngunit dapat kang maging sapat na mapagpakumbaba upang makatanggap ng mga tagubilin. Kapag may nagsabi sa iyo na muling isaalang-alang ang isang plano na gagawin mo, huwag itong itapon, lalo na kapag sa tingin mo ay hindi sila kasing espiritual o walang mga taon ng karanasan upang itama ang mga ito. Baka totoo yan. Ngunit huwag kalimutan na maaaring gamitin ng Diyos ang sinuman. Kaya sa halip na baliwalain ito, dalhin ang mga payo na iyon sa Diyos at hayaan siyang kumpirmahin kung ito ay mula sa Kanya. Kapag naramdaman mong hindi ito basta-basta na opinyon, kundi isang banal na pangunguna, sumunod ka. Kaya sa susunod na bibigyan ka ng mga tao ng mga tagubilin, maging mabait sa kanila at tanggapin sila ng buong pagpapakumbaba. Ngayong alam mo na ang Diyos ang nasa likod ng mga kaguluhan, ano ang dapat mong gawin? Nakahalukipip ka lang ba at pinapanood ang lahat ng gumuho? O may tungkulin ka bang gampanan? Ang katotohanan ay ang mga pagkagambala ng Diyos ay hindi nangangahulugan na dapat kang sumuko o walang gagawin. Isang imbitasyon na makipag-partner sa Kanya. Pinapatnubayan ka ng Diyos sa mas malalaking landas, ngunit kailangan pa rin niya ang iyong pakikilahok. Hindi ka niya pipilitin sa ayaw mo. Kailangan kanyang kumilos ng may pananampalataya at maging matyaga para sa kahihinatnan. Maraming tao ang nagmamadaling mag-conclude na binigo sila ng Diyos. Hindi niya ginawa. Kailangan mong maging mas matyaga. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay magbubukas.
Kailangan mo lang maglaan ng ilang oras para humingi ng patnubay sa Kanya. Itanong, Panginoon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Pagkatapos ay makinig sa Kanyang tugon. Palaging may pagtuturo na magdadala sa iyo sa iyong susunod na antas. Kaya maging bukas sa Kanyang pamumuno at kung paano Kanya pinamumunuan, gaano man ito kakaiba. Tandaan na ang mga paraan ng Diyos ay hindi sa iyo. Sinasabi sa Isaias 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-isip ay hindi ninyo mga pag-isip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga daan, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-isip kaysa sa inyong mga pag-isip. Ang isa pang bagay na dapat gawin ay ayusin ang iyong pag-isip. Sa halip na maging mapait sa Diyos, tingnan mo ito bilang isang pagpapala at magpasalamat sa ginawa ng Diyos para sa iyo. Habang ang iyong puso ay nananatiling nagpapasalamat, ang iyong pag-asa ay naibabalik. Nagsisimula kang umasa sa mga dakilang bagay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Ito ang tamang saloobin upang matanggap ang mga pangako ng Diyos. Panghuli, gumawa ng mga praktikal na hakbang. Gawin mo lahat ng pinapagawa ng Diyos, kahit masakit. At habang ginagawa mo ito, bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Tandaan na walang plano ang Diyos na iwan ka. Sa halip, gusto Kanyang ihanda para sa magandang kinabukasan. Nararamdaman mo ba na kailangan mong makipag-usap sa Diyos? Maghintay tayo ng ilang sandali at magdasal ng sama-sama. Mahal na Ama, maaaring hindi ko laging naintindihan ang iyong ginagawa, ngunit ngayon gusto kong pasalamatan ka sa mga abala. Alam kong sa tuwing tatanggi ka ay dahil sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa bawat isa sa mga plano ko na naantala mo para ilayo ako sa mga panganib sa hinaharap. Baka mahuli ako sa mga gusto ko at hindi ko makita na may mas magandang plano ka para sa akin. Alam mo kung ano ang nasa unahan at dahil sa iyong awa, inialis mo ako sa landas na nag-akay sa akin palayo sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, nagpapasalamat ako na hinarangan mo ang mga ruta na mukhang maganda, ngunit hindi ang pinakamahusay. Salamat dahil hindi naalis sa akin ang iyong ginhawa sa mga mahihirap na sandali na ito. Hinawakan mo ako ng iyong makapangyarihang mga kamay at ako ay nagpapasalamat. Ipinakita mo sa akin na kahit wala na ang lahat, ikaw ang aking pinakamahalagang pag-aari. Nasa iyo ako nabubuhay at gumagalaw at mayroon ang aking pagkatao. Inalis mo ang inakala kong kailangan ko. Masakit. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit kailangang mangyari iyon. Mas mahalaga sa iyo ang kapalaran ko. Mas mahalaga ang maluwalhating hinaharap na inihanda mo. Kaya niligtas mo ako. Maaaring hindi ko alam kung saan mo ako iniligtas, ngunit alam kong ito ay para sa aking ikabubuti. Lord, humihingi po ako ng pusong naniniwala kahit walang kamukha. Bigyan mo ako ng mga mata na nakakakita sa kabila ng kasalukuyan. Bigyan mo ako ng mga tainga na mabilis na makinig sa iyong mga direksyon. Bigyan mo ako ng pusong masunurin dahil mas mabuti ang pagsunod kaysa sakripisyo. Maaaring hindi ito madali, ngunit sa tulong mo, makakayanan ko ang mga mahihirap na oras. Inaamin ko na minsan nadidismaya ako kapag nararamdaman kong kinukuha mo sa akin ang mga bagay na mahal ko. May mga araw na ang dami kong tanong na ikaw lang ang makakasagot. Ngunit alam ko na ikaw ay isang mabuting Diyos. Ngayon ay humihingi ako ng lakas na huwag kang sumuko. Ayokong talikuran ka dahil hindi ako naging matyaga. Ayokong mamuhay ng panghihinayang. Kaya tulungan mo ako. Ang mga pangarap na gumuho, ang trabahong nawala sa akin, ang mga relasyong nag-walk out sa akin. Lahat ng ito ay nagpabigat sa aking puso.
pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Ngunit salamat sa pagpapadala ng iyong napapanahong salita ngayon. Ang iyong salita ay parang gamot sa aking kaluluwa. Nagdulot ito ng lakas sa aking puso. Lord, please help me to let go of the hurt this disappointment brought me. Nagtataglay ako ng sama ng loob sa mga taong ito. Nakita ko sila bilang isang pagtataksil. Gayunpaman, hindi ko alam na para sa ikabubuti ko ang lahat. At sa halip na magpatawad, ipinagkait ko pa ito sa kanila. Ngayon, tulungan mo akong palayain ang mga ito sa aking puso upang mabuksan ko ang aking sarili at umakyat ng mas mataas sa aking kapalaran. Alam ko na ngayon na ang paglalakad sa aking tadhana ay may kaakibat na gastos. May bayad ang pag-iwan sa aking kalooban at pagsuko nito sa iyo. Ito ang naging gastos ni Joseph sa kanyang pamilya. Mag-isa lang siya sa kakaibang lugar kung saan walang kakilala. Nahiwalay pa siya sa kanyang ama na nagmamahal sa kanya. Pero sa huli, binuhat mo siya. Maaaring siya ay pinatay o ibinenta, ngunit dahil sa iyong awa, inalagaan mo siya at sinigurado na hindi siya papatayin. Katulad nito, alam kong ikaw ang aking kanlungan at hindi mo ako mapapanood na magkamali. Nagtitiwala ako na ang bawat araw ng aking buhay ay nakasulat sa iyong mga aklat at isinasabuhay ko lamang ang mga ito. Tulungan akong huwag ikumpara ang aking buhay o paglalakbay sa iba, ngunit upang maniwala na ang akin ay natatangi. Salamat dahil hindi mo ako binigo at hinding-hindi mo ako binigo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung ang video na ito ay nagministeryo sa iyong puso, i-like, i-share, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nilalaman na magpapalusog sa iyong kaluluwa.